Hi everyone! Si Abner Tulagan uli ito para sa panonood natin ng The Missing Husband. Episode 10 na tayo ngayon. As we know from previous episode, nakita nila si Brendan at Rhea na tumatakas sa hinabol nila, tinangka nilang habulin, nagkabugbugan sa mga tao elevator. kapag nakita nila Sina Millie at Rhea, pero pagdating sa rooftop, natakasan pa rin sila. Sumakay kasi sa helicopter yung dalawa. And then, ang issue naman ngayon is yung magarbong birthday party, 60th ng nanay nila, na ginastusan ni Anton bilang regalo niya sa ina. Tinatry niyang i-cancel kasi baka isipin ng mga tao na nasa gitna ng problema may magarbong party pa silang pinagkakaabalahan. Ayaw naman ng ate niya para daw bakit idadamay yung okasyon sa problema ni Anton. So yun ang medyo nagkaroon sila ng pagtatalo, pero ano ba naman ang panalo niya sa ate niya, di ba? So yun, ito naman yung mga scammers naman, ayan. Nagpaplanong, dahil mainit na rin sila sa batas, nagpaplano sila na pumunta ng Mindanao at doon sasakay ng barko palabas papuntang Malaysia at saka tatakas na kung saan man. So ito naman yung kotse ni Anton na hinuhulugan ay nirimata na at maraming nakakita, so pahiyang-pahiya na naman sila. And patuloy silang sinisingil ng investors at isa na nga rito si Nick, yung OFW worker na 15 years na savings niya from Saudi, ininvest niya lahat, kaya nagmamakaawa siya na maisoli yun para sa pag-aaral ng anak niya. kahit mabenta natin itong lahat, hindi natin mababayaran lahat ng nag-invest sa atin. Siguro mga 20% lang mabibigyan natin ito. Kung kailangan natin ibenta yung bahay, mahal. Kahit palugi. Basta wag marimata to sa bangko. Sa akin naman yung hinulog natin dito. Oo nga naman. Hala, ayos lang naman kahit tumira tayo sa maliit na bahay. Basta importante magkasama tayo. Yun yung theme ng kwento nila, yung basta't magkasama tayo. Since day one, lagi nilang pinabanggit yun to emphasize din siguro yung irony na the show is about a missing husband. Anton, ito kaya? Pwede kaya natin ito ibenta para makakatulong? Mahal. Mahal. Ito yung bigay ko sa'yo ng 5th anniversary natin. Pinag-ipunan ko to. Pinaghirapan ko to. Ang sakit nga, no? Pero kasi wala tayong choice. Gusto ko sanang mabalik natin yung mga ininvest nating pera. Kahit konti. Gusto niya pa rin mabayaran yung mga taong na wala ng mga investments. Kahit hindi nila Lalong-lalo na si Nick. Conscientious naman talaga sila Yun naman nila intention na manloko Pera lang to. Ganda ng shot. Ito, simbolo lang to ng alaala. Pero yung alaala mismo, nandito sa puso ko. Wow, ang ganda naman ng script nito. Laman din tayo ulit. Tama.
At kapag nangyari yun, mas mahal ng 10 times ang ibibigay ko sa'yo. Yeah, pag nakabangon. Alam ko. Alam ko, mahal. Ganda naman ng love story nila sa totoo lang. In the way they Ganito. love each other. Minsan lang tayo nangarap. Binawi naman agad sa atin. May pagkukulang ba ako? Naging gahaman ba talaga ako? Huwag mo sabihin yan. Ako sa tingin ko, hindi naman. Hindi totoo yan. Huwag mong sabihin yan, mahal. Ang may kasalanan nito ay yung mga taong walang konsensya katulad ni Ria at Brendan. At kung nasaan man sila ngayon, sana makarma sila. Oo nga. Sana nga. Kasi hindi naman sila talaga gahaman. Si Anton, di ba? Puro family niya yung iniisip niya. Nang laging ginagawa niya lahat para sa family. Sa nanay, sa kapatid, sa pamangkin, pati sa bayaw, di ba? Nasaan ka na? Inaayos ko lang ang escape plan natin. Hindi pa ako naghihintay. Konting tiis na lang. Pagtapos ito, makakatakas na tayo sa lahat. Okay, tapos ibibigay mo na sa akin yung buhay na gusto ko. Oo naman. Kaya relax ka lang. Pabola ka. Sige. Babae ka. Pabola ka lang. Ano na? Paano ka na? Bakit kanina ka pa dyan? Nakamalit na tayo. Ito na yung party. Mahal, parang Kinakabahan ako dito. ayoko na ata pumunta. Mahal, kailangan nating pumunta. Alam mo ba, tumawag pa kanina yung mama mo para lang talagang itilin na dapat nandun tayo. Worry kasi ako eh. Ano tayo harap sa mga tao doon? Wala ka naman kasalanan. Kaya wala ka dapat ikahiya. Kahit pa. Ang hirap. Mahal, alam kong mahirap. Kahit naman ako eh. Gusto ko na lang sanang mag-livestream na lang dito sa bahay. Pero kasi, importanteng araw ito para sa mama mo. Pero naku, delikado talaga yung pinapasok ninyo. Sa totoo lang. At kailangan nandun tayo. Tusok. Napakabait talaga ng asawa ko, no? Actually, oo. Mahal, pamilya mo sila. Importante ang pamilya. Buti ka nga eh, may pamilya ka pa. Eh ako wala na. Saka yung mama mo nandiyan pa sa buhay mo. Mahal, parte ka ng pamilyang ito. Kaya huwag mo sasabihin na wala kang pamilya. Kaso lang, inaapi naman siya ng family niya. Yan, family ni Anton, inaapi si Millie. Paano? Ayusin na natin yung necktie mo. Sige na nga. Yan na, nakakatakot. Ewan ko ba't kinakabahan ako sa party na to. Thank you, Glenn. I love your dress. Oh, thank you. You look so good on you. Or salamat ikaw. You look so pretty also. Thank you. Wait, excuse me ha. Sige, mo lang ito dito. I'll see you later. Andito mga magdarambong. May gana kang magpunta rito, hindi na nahiya. Pumunta pa talaga ng party. Pagkatapos tayong lokohin, Ala, hindi nahiya. Kapal ng mukha. ala. Grabe, sinasabi ko na eh. Yan ang party ni Tita. Sobrang saya. Tita, so beautiful. Halika. Don,
Baka dumating kayo, Millie. Happy birthday po. Salamat. Salamat. Ito ang pinakamagandang regalo. Nakasama ko kayong lahat sa celebration ko at sa kabila ng lahat, ha? Kompleto tayo. Halika, kumain na tayo. Gusto ko magsalo-salo tayo, ha? Ay, kainan na! Madam Sharon, tara na po sa harap ng stage para mag-start yung program. Ngayon na ba? O, sige. Ma, ready ko na kayo. O, sige, halika. Si Norman at saka si Van. Tignan si Mama. Ang grabe naman. Sunod ako, ma. Anto, upo na tayo sa upo. Talagang hinarang siya. Siya yung kumastos dyan eh. Doon kami upo, di ba? Doon ba? Yes, kami doon. Kayo dyan muna. Okay? Huwag niyo i-assume na lahat ng tao gusto kayo makita ngayong gabi. Wala kaming ina-assume, ate. Nandito kami para kay Mama. Good. Siraan yung gabi. Diyan na muna kayo. Kami muna bala kay Mama. Okay? Grabe talagang bro. Hello po. Good evening. Ay! Umalis. Uy, grabe naman. Ay, grabe. May Uy, pahabol pa. Millie! Anto! Enjoy nyo, ha? Ano na? Kumusta? Sikat na sikat kayo, ha? Napaka-controversial nyo. Sikat naman! Siya nga pala, Millie. Pag nangailangan kayo, ha? Alam mo na kung kanino kayo lalapit. Loan shark. Diyos ko. Iba-iba talaga yung form ng pang-aabuso. Mapagsamantala pala ng mga tao. Ito lang ako. Anton. Ang grabe. Siyempre, bago tayo mag-blowing of the candle, let's call on stage our dear celebrant to give a few words for all of us. Madam Sharon, let's go here. Ito yung nakaka-tension na na-fight. Happy birthday. Salamat. Una po sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga dumalo sa pinaka-importanteng araw ng buhay ko. Sabi po nila, maswerte raw ang umaabot sa ganitong edad. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at pinahaba niya ang buhay ko. At sana po humaba pa para lalo ko kayong makasama. Lalo-lalo na ang aking pamilya. Sila lang ang binanggit. Ay, maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. And now let's have the group photo with the family. Let's take a picture. Di ba ikaw ang gumastos ng party na to, Anton? Bakit hindi ikaw nagbigay ng flowers? Yung Trigera pa, si Loan Shark. Inassume ko na talaga na Loan Shark yung ali. Tingnan mo, magpapapicture sila, hindi ba kayo sasama? Bakit sila lang? Dapat kasama kayo doon. Di ba? Ano, hindi kayo kasama doon? Sila lang ba pamilya? Ayaw talaga tumigil niya. Ay, Diyos ko. Naku, mukhang meron ng e-epal o Talagang may mukha pa kayong makiparty. Sa bagay, makakapal naman talaga ang mga sikmura ng mga taong halangang kaluluwa. Mga mandarambog. Ay! Diba? Ganda sana eksena, kaya lang. Bakit sa damit binuhos? Yung pagka bad trip ka, magagawa ka ng ganyan. Sa ulo mo bubuhusan. Parang medyo pointless yun na sa likod lang. Anyway, nakulangan lang ako sa eksena to. O ikaw,
Anton! Sobra ka na, ha? Anton! At ikaw pa talaga ang matapang? Matapos mo kami ng pera namin? Igalang mo naman sana yung gabing ito. Grabe, no? Pero ang ganda nung, yung buong scene. Napaka-big scene siya. Daming extra, ganda ng production design. Alang-alang man sana sa mama ko. Magkaibigan kami ng mama mo. At mabuti siyang tao. Eh ikaw, kanina mo naman yung pagiging kriminal mo. Paano mo kami nagawang nakawan? Napakawalang niya ako! Lasing na kayo! Alam ninyong lahat! Alam ninyo! Hindi ko kayo pinilit! Hindi ko kayo pinwersa na mag-invest sa kumpanya nito! Eh, buti na lang nagsalita ka. Unfair naman yung mga tao. Hayaan mo ko, mahal. Kayo ang nagpusang loob na mag-invest eh. At tulad ko, lahat kayo nagtiwala. Lahat naman tayo nangarap na magkaroon ng magandang buhay. Lahat tayo. Pikit matang nagsugal. Pero ano? Pare-pareho tayo natalo. Pero sana intindihin ninyo. Hindi rin namin ginusto to. Wala kaming kasalanan, okay? Wala. Kaya tigil-tigilan nyo na ang pagtingin sa akin ng masama. Lahat kayo! Tama, agree ako dyan sa eksena na yun. Ganda ng, tsaka ang ganda ng dialogue. Ganda ng script. Galing talaga. Wala nga kami kasalanan! Pasensya na po kayo. Nakainom lang. Sige po, kain lang po kayo. Siya talaga. Enjoy lang po. Or baka yung nagbuhos yung nakainom siya. Sila ka to. Ay. Wala na. Nabalisaw-sawan na yung party. Ako, may pulis! Yung planong bakasyon, di tuloy. Yung birthday party bukas, di tuloy. Yung importanteng meeting, di tuloy. Para tuloy ang proteksyon ngayong flu season, ituloy-tuloy ang paggamit ng Lysol sa bahay. It kills over 100 illness-causing germs. Kaya with Lysol, Filipino fact. So, uulit niyo naman ako. Anton Rosales, SIU. Kailangan mong sumama sa amin. Ano na naman yan? Diyos ko. Police. Sabihin nito. Matagal ka ng person of interest at marami na nakasampa ng reklamo sa'yo. Ano po? Estafa. Estafa. Mas mabuti pong sumama na po kayo sa amin. Sir, wala pong kasalanan yung asawa ko. Kailan ba nito? Malalaman po natin. Huwag niyo pong tatakayin ang anak ko. Pasensya na po. Wala, inatake sa puso nanay. Sir, Mama na po kayo. ano ba yun? Birthday po kasi ng nanay niya. Huwag naman po ngayon. Pasensya na po, Mrs. Pero ito po yung order sa amin. Wala po kasalanan yung asawa ko. Mili. Pasensya na po talaga. Hayaan mo na ako. Intindi mo si Mama. Ha? Anton, Diyos ko. Walang pahinga tong show. Walang pahinga tong show na inabot niya. hindi. Paano ka? Paano ka? Intindi mo na si Mama. Anton! Diyos ko. Ay, nakakapanghina. Siya ba itong mastermind ng scam? Siya nga, sir. Kakatakot itsura ng mga polis nila. Kanina pa kita inaantay. Sir, wala akong kasalanan, sir.
Wala kang kasalanan pero ginagamit mo yung vlog mo sa panghihikayat sa scam. Oo nga po. Akin yung vlog. Pero hindi ko alam na scam ito, sir. Saka, hindi naman sa akin nagsimula ito eh. Hindi naman sa akin yung kumpanya. Hindi rin ako yung ulo. Hindi nga ikaw ang ulo. Pero kasabwat ka ni Brendan Salazar. Talagang ano, siya na talaga yung dinidingin. Eh di kasama ka rin sa bumuo ng scam. Grabe naman mag-assume tong polis na to. Sa mga manggagansong katulad mo, dapat binubura na sa mundo. Ni-intimidate talaga siya. Ma, easy ka lang ha. Kayanin mo na. Si Anton. Ay, Diyos ko. Saan din na ang kapatid mo? Mahal, si Anton na naman. Huwag mo na siyang iisipin. Hindi nakakatulong. Leila, ang kapatid mo. Tulungan mo siya. Ma'am, Leila. hanggang dito na lang po muna kayo. Kami na ang bahala sa pasyente. Leila. Napo ko muna po. Leila. Easy ka lang. Paano magiging easy yung namin? Ang daming subscribers ng vlog mo. Yung iba matatanda pa. Tiwalang-tiwala sa'yo. Sinugal pa yung mga retirement money nila. Aware ka ba doon? Hindi. Grabe. Oo nga naman, Diyos ko. Siyempre, hindi siya aware doon. Sa ganung part. Tsaka sabi nga, hindi, volunteer na, hindi naman niya pinwersa yung mga tao niya. Sila yung voluntary na nagbigay ng mga investments. Hey, sir. Hindi ko alam. Di mo alam kasi wala kang pakialam. Ang mahalaga lang sa'yo ay makakuha ng pera. Sir, maniwala kayo sa akin. Wala talaga akong kasalanan. Eh, hindi ko nga alam na scam to pinasok ko eh. Imposibleng wala kang alam. Eh, kasabwat ka ni Brendan Salazar. Effective tong artista na to na sa pag-intimidate niya, nakakakulo ng dugo. And at the same time, nakaka-intense din yung pang i-intimidate niya, kaya effective, nakaka-tension. Oh, si Brendan. Sir, hinahanap namin si Brendan. Eh, munti nga namin siya mahuli pero... So, nakikita pa kayo? Noon lang, sir, pero... nakatakas siya eh. Nakatakas dahil pinatakas mo. Dahil magkasabwat kayo. Sir, parang awa mo na. Wala akong kasalanan. Tusok-tusok at pamamanhid na pa... Sir, parang awa mo na. Wala akong kasalanan. Guys, clear the room. Sir. Hindi ka na makikita ng pamilya mo dahil dadalhin kita sa construction. Isisilid kita sa drum at sesementohin. At sinisiguro ko sa'yo na walang makakaalam kung saan ka pumunta. Pumunta ka ng cafeteria. Bilan mo ng makakain at maiinom ang mami mo. Okay po. Oh. Dad, kulang po to. Okay na yan. Pagkasyahin mo na yan. Sige na. Okay po. Grabe. Diyos ko. Kamusta? Ano naman po, andun po sila. Lay, tignan mo kung sino dumating. Naku! Sulsulerong pala ka talaga itong paano nito. Ate. Huwag mo ako maate-ate. Kamusta na ang lagay ni Mama? Nagtanong ka pa. Muntik na siya mapahamak ang dahil sa'yo. Ay, talagang siya talagang sinisisi pati nitong visit ng batugan na to.
ako. Dahil ikaw ang ugat ng lahat na to. Ikaw! Parang ayaw niya pumasok sa bahay namin. Salot kang babae ka. Isa kang sumpa! Tama na yan. Nakarami na. Kulang pa nga yan eh. Alam mo, sinira mo ang buhay namin lahat. Tapos dinamay mo kami sa kamalasan mo! Ang sama talaga ng babae na to. Kakainis. Ano? Lalaban ka? Sir, maniwala kayo sa akin. Wala talaga akong kasalanan. Nagtiwala lang ako kay Brendan. Hindi ko naman alam na scammer siya. Huwag mo nang pagtakpan ng kasalanan mo. Kung gusto mo, o-opera kita ng pagkakataon para ayusin yung gusot mo. Paano, sir? Maraming reklamo laban sa'yo. Milyon pera ang involved. Nasaan ang pera? Ay, kurakot na polis. Kay Brendan lahat, sir. Hindi ako naniwalang na kay Brenda lahat. Sigurado, may mga naitatago ka pa. Ay, nangungutong lang talaga. Sir, wala talaga. Wala sa akin ang pera. Pag-isipan mo mabuti to, Anton. Kung gusto mong makawala at makabalik sa pamilya mo, ibalik mo yung pera na kinuha mo. So, sir, maniwala kayo sa akin. Wala nga sa akin ang pera. Kahit pigain niyo ako, sir, wala akong mabibigay sa inyo. Minsan lang ako mag-alok sa'yo na ganitong pagkakataon. Ibabalik mo yung pera o di ka na makakabalik sa pamilya mo. Ay, grabe. Ano talaga siya? Corrupt. Nakausap ko na si Attorney Manika. Madami daw siyang connection sa SIU. SIU, yun ang pangalan ng kapulisan sa universe ng The Missing Husband. Kaya lang, hindi daw siya kikilos hanggat di tayo naglalabas ng pera. Magkano daw? 100,000. Tulungan mo ang kapatid mo. Kaya ginawa nilang SIU kasi sa universe na to, siguro may mga corruption talagang involved ang mga taong batas. Kaya iniba nila yung pangalan ng mga law enforcers. Leila, ano pag maitutulong ko? Said na kami. Patawarin ako ng Diyos pero kasalanan mo to. Ayoko naman umabot sa ganito. Pero kailangan kong makuha yung pera ko. Kasalanan yung natin ito. Ngayon yung babae. Nagbabanta ng patayan si Nick. So, intindi ng mga kinakaharap nilang mag-asawa, bukod sa family, bukod sa society, meron pang involved ng talagang corruption and threat to life na. So, kaabang-abang talaga yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. So, hindi tayo pwedeng bumitaw. So, hanggang dito na lang muna. Happy weekend to everyone. But before I let you go, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's called Panorth TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. It's Panorth TV. Bye!